Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 16, 2026. At tayo po ay magkwentuhan ano kasi nagtataka talaga ako bakit kaya ganon? Coincident lang po ba na ang mga pangyayari ngayon sa mga senador in particular na yung mga Duterte leaning senators ay majority po sa kanila nasasangkot po sa mga kontrobersiya. Uulitin ko po, is it coincidence or talagang kapagka nadidikit sa mga Duterte, eh may mga hindi magagandang ginagawa? Isa-isahin po natin, ano? Ang pinaka matunog po ang pangalan sa mga oras na ito at nakalipas na ilang araw, syempre nangunguna po dyan, ang talagang loyal soldier at saka loyal alalay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay sina Senator Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo. Ang dalawa po na ito ngayon ay kumakaharap po bilang co-perpetrator sa mga kaso o kasong crimes against humanity, partikular nito pong si Rodrigo Duterte, diyan po sa International Criminal Court na matatagpuan sa Hague, Netherlands. At dahil po dyan, sila po ay pinangalanan na ng ICC nitong nakaraang araw kasama po ng 6 na iba pa. Ang mga kasama po nilang co-perpetrators ay sina dating Chief PNP Camilo Coscolan, bagamat siya po ay pumanaw na, ang dating Chief PNP na si Oscar Albayalde at saka acting PNP Chief na si Vicente Danao Jr. Kasama din po ang dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre II at ang dating NBI Director na si Dante Giran, saka PIDEA Director na si Isidro La Peña. No, pero balik tayo dito sa mga senador, partikular ito pong si Senator Bato de la Rosa. Ito po ay wala pa namang formal na warrant of arrest para po sa kanila, lalong-lalo na sa kanya. Pero noong Oktubre, during the last days of October 2025 and early week ng November, pumutok yung balita na meron po siyang warrant of arrest ayon po kay Ombudsman Boying Remulla. And since then, hindi na po ito mga tol nagpakita sa publiko. Nag-resume po ang sesyon noong November 11, 2025, pero hindi na po itong nagpakita sa publiko hanggang sa kasalukuyan. Kaya makikita nyo po rito na ano ba talaga? May kasalanan ba itong si Bato de la Rosa at parang takot na takot siya? No, kasi sabi nila kung wala kang kasalanan, haharapin mo ang mga aligasyon laban sa iyo. Parang yung nangyari sa kanilang pinersecute noon na kritiko nila, 'di ba, si dating senador at ngayong kongresista na si Leila de Lima. Matapang po nitong hinarap yung kanyang mga detractors, ang gobyerno mismo sa pamumuno ni Rodrigo Duterte dahil nga po inakusahan siya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at lahat po yon no bail recommended kaya nga po siya nakulong ng kulang-kulang 7 taon. Pero sa huli lumabas po na wala po siyang kasalanan at napawalang sala sa 3 kasong gawa-gawa lamang ng Duterte administration. At doon nakita natin na isang simbolo po iyon na kapag ka ikaw ay walang kasalanan, matapang mo itong haharapin. At mukhang kabaligtaran po ito dito kay Senador Ronald De La Rosa, mga tol. Kasi wala pang ang warrant of arrest, nagtatago na siya. Ang nangyayari tuloy, sinasabi ng iba na plight is an indication of guilt, di ba? Kapag ka ikaw ay hindi humaharap, tumatakas, eh malamang sa malamang meron kang kasalanan, no? Kaya ewan natin kung saan hahantong 'yan, pero sa ngayon patuloy po siyang nagtatago at again, kabilang po siya sa mga DDS senator, no? Eh dati po yang Chief PNP sa Duterte administration, ang kauna-unahang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas
sa panahon po ng Duterte admin, no? Tapos ito naman pong si Senator Bongo, ang malaking katanungan po ngayon mga tol ay kung ito po ba'y magso-show up ngayon sa Senado, no? Kasi ngayong araw po ng Lunes ay magbabalik session po ang Senado at titingnan natin kung siya po ba'y magpapakita o gagayahin na rin po ito pong si Senator Ronald De La Rosa na magtatago na. Pero sabi naman ni Senator Bongo, 'di ba? Wala siyang kasalanan, wala siyang alam sa ibinibintang na kung ano man kay Rodrigo Duterte. Naglilinis na ng kamay mga tol ha. Hindi niya sinasabing wala silang kasalanan ni Rodrigo Duterte. Si Bongo, sinasabi niya lang ngayon, wala siyang kasalanan at hindi niya na pinagtanggol si Rodrigo Duterte sa kanyang latest statement. Pero tingnan natin mamaya, ano? 3:00 ng hapon ang umpisa ng sesyon sa Senado at malalaman natin kung papasok pa sa kanyang trabaho ito pong si Senator Bongo. Sinasabi niya naman mga tol, hindi daw po makakaapekto ang mga ganitong pagkakataon sa kanyang pagsisilbi sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil para po sa kanya, ang pagsisilbi daw po sa bayan ay pagsisilbi din sa Diyos. Ang galing ng salita, ano? O, dalawa na po. Yung nabanggit po natin na senador. Ilan po ba yung Duterte senator supporter sa ngayon diyan po sa Senado? Basically, ito po yung minority, no? At sino-sino po ba yung may mga kinakaharap na kasong kriminal sa kasalukuyan? Bagamat hindi nyo po nahagip dyan sa thumbnail natin yung litrato nito pong si dating Senate President Chis Escudero, kasama po siya. Ano? Si Senator Chis Escudero ay isa po sa mga pinagbibintangan na nagkaroon po ng kickback di umano sa mga flood control project, ano? At no other than former Undersecretary Roberto Bernardo ay tinuturo po siya at saka ilan pang mga personalidad na involved. Yung mga tauhan po ng DPWH, tinutukoy ito pong si Chis Escudero. At si Chis Escudero, kumakaharap din po ito sa ethics complaint na ipinail sa committee nito pong si Senator JB Ejercito. But unfortunately, hanggang sa ngayon, wala pa pong aksyon ang committee nitong si Senator JB. Ang nangyari tuloy, pati siya, sinampahan na rin ng ethics complaint ni Attorney Marvin Aceron. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging aksyon po dyan ng Committee on Ethics and Privileges sa pamumuno nito pong si Senator JB Ejercito. But going back kay Senator Chis Escudero, tingin natin dito mga tol, it's a matter of time na lamang at sila po ay posibleng labasan din ng warrant of arrest as announced ng ating ombudsman na si Boying Remulla. Kasama sa mga pinagbibintangan na sangkot sa flood control project anomalies ay sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. O yan, magkakasama na po sila. Ilan na po yung mga senador na atin pong binanggit? 5 na, no? Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo for crimes against humanity, although ang kaso nila ay doon po sa International Criminal Court. Samantala, ito naman pong si na Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada ay para naman po sa mga kasong may kaugnayan po sa flood control project anomalies. Kaya sila po ay humaharap sa mga bintang na plunder, malversation of public funds through falsification of public documents, graft and corruption, at iba pa, no? Medyo dumadami yung kanila pong kinakaharap na problema. Sa 5 po na yan, meron pa pong natitirang 4 na senador na mga talagang Duterte senator, minority po sila diyan po sa Senado. Sino-sino po yung natira? Siyempre, mauna po dyan si Senator Robin Padilla na talagang sabi niya nga noon kahit masunog po siya, ang amoy po niya ay amoy Rodrigo Duterte. No? Tapos may photograph pa sila ni Senator Bongo na nakalagay doon Duterte Black. Kaya doon makikita natin na itong mga senador po na ito ay talagang naglilingkod, hindi naman talaga para sa Pilipinas o sa mga Pilipino kung hindi kung ano yung makakabuti para sa kanilang sinusuportahan na mga Duterte. At dahil nga po dyan, si Senator Robin Padilla
ay tumanaw ng utang na loob, ano? Kasi ang laki po ng naitulong nitong si Rodrigo Duterte sa kanya eh. Hindi po magiging senador si Robin Padilla kung hindi po binigyan ng absolute pardon nito pong si Rodrigo Duterte. Kaya po nawala lahat ng kanyang mga ginawa sa paningin po ng batas, partikular yung kanyang conviction sa illegal possession of firearms and ammunition. Kasi noong 90s, siya po ay naaresto at nakulong, na-convict at dahil nga po malakas din siya kay dating Pangulong Ramos, nabigyan po ng pagkakataon para po makapagsilbi ng kanyang natitirang sintensya sa labas or under parole. No, pero nung matapos niya po 'yon, hindi pa rin po ganap yung kanyang pagiging malaya kasi kapag ikaw po ay na-convict sa isang krimen, kasama po dito kadalasan yung absolute disqualification to hold public office. Pero nung maging presidente si Rodrigo Duterte, dahil nga po siya ay pangulo at meron pong prerogatibo o mandato na pwedeng magbigay ng executive clemency, isa po sa mga nakinabang kay Rodrigo Duterte ito pong si Robin Padilla nang mabigyan po ito ng absolute pardon. Kaya sa puntong iyon, maaaring talagang pagtanaw ng utang na loob ang nakikita po natin dito kay Robin Padilla kung bakit ganito po siya kapursige sa pagsuporta po kay Rodrigo Duterte. Ang mahirap lamang mga tol, senador ka na eh. Kasi pag senador ka na, hindi ka na po senador dapat ng mga Duterte. Senador ka na po dapat ng mga Pilipino. Kaya medyo masakit po sa mga kapwa natin Pilipino na tayo po ay nagpapasahod ng isang senador, tapos makikita po natin doon po sa kanilang photograph na Duterte Black Senator. Sana nilagay na lang nila minority black, 'di ba? Nakalagay Duterte Black. Kanino sila nagsisilbi? Sa Duterte, hindi sa taong bayan. Anyway, siyempre, di naman po nila sasabihin yan na sila po ay nagsisilbi para sa mga Duterte kung hindi sasabihin nila para po sa Pilipinas at sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, ito pong si Senator Robin Padilla, wala naman po itong kasalukuyang kontrobersiya na kinakaharap kaugnay ng mga kriminal na alegasyon. Ang mga kontrobersiya po na kinakaharap nito ay yung mga padalos-dalos niya pong pagbibitiw ng mga salita, which is somehow maganda naman sana yung intention. Sa parte kasi nitong huling kontrobersiya na kinasadlakan ni Senator Robin Padilla, ay believe naman sa kanyang intensyon na maayos eh. Ang problema kasi yung naging kaparaanan niya sa pagsasabi po nito. Biruin mo, sa hearing ng committee na kanyang pinamumunuan, sasabihin niya, nung panahon namin, hindi uso ang mga iyakin, hindi kami iyakin. No, hindi ko nga alam yung salitang depresyon o kung ano-ano pa. O kaya tuloy umani po ito ng sangkatutak na batikos mula sa publiko. Dahil ang salita po kasing depresyon, hindi po ito dapat binibiro. Ito ay isang mental health condition na marami na pong naging biktima. Lalong-lalo na sa panahon po ngayon na tama naman siya, mga kabataan ang kadalasan nagko-commit ng suicide dahil po sa depresyon. Pero napaka-insensitive kasi para sabihin mo pa 'yon. Ang maganda sana kung ang ginawa ni Senator Robin Padilla, total may datos naman po siyang pinangahawakan, ay yun po yung inilahad niya sa komite na hindi na kinakailangan sambitin pa na ang mga kabataan ngayon ay mahihina. No? Ang mga kabataan ngayon iyakin na ultimong musmus daw ngayon nagsasalita na sila'y depressed. No? Yun ang naging problema dito po kay Senator Robin Padilla. At syempre, di na natin babalikan pa yung iba. Dako naman po tayo sa isa pang senador na si Rodante Marcoleta naman mga tol. Sabi ko nga po sa inyo, basta Duterte Senator, para talagang may something no? Kahit anong ginagawa nila na sa tingin natin mabuti naman, pero makikita nyo pa rin yung something wrong doon po sa kanilang mga ginagawa at kanilang mga statement. Like for example, ito pong si Senador Rodante Marcoleta, pinagpipilitan niya po na hindi niya daw po sinabi na i-give up ang Kalayaan Island. Tapos kung sino-sino na pinaghahamon sa debate nung pinatulan, nagdadahilan. Tapos ngayon, inaaway naman si Senator Ping Lacson dahil ang sinasabi niya,
Si Senator Ping Lacson daw ang nagpakalat po nung impormasyon na sinabi niyang i-give up yung Kalayaan Island at sinasabi niyang hindi daw po ito totoo. Wala daw po kahit kailan na binanggit po siya na pag-give up sa Kalayaan Island Group, ano. Pero hindi po kasi nagsisinungaling ang mahigit sa 20 minuto na pagtatanong niya kay Captain J, nakalimutan ko bigla yung apelyido ng kapitan, ano. Pero doon po madidinig po ninyo kung ano po yung kanyang mga pinagsasasabi saka yung kanyang intention talaga na sabihin sa publiko. Pero maliwanag na ito po yung kanyang mga sinabi at bahagi po doon na i-give up yung Kalayaan Island Group. At for that matter, ipe-play ko po ito, mga tol, muli. Pakinggan po ninyo ito. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. O, di ba? Ito naman mga Duterte supporter, palibasa mga tatanga-tanga, hindi nila nauunawaan yung mismong maliwanag na sinabi ni Marcoleta. Ang gawin natin, i-give up natin yung KIG. Ang liwaliwanag po nung sinasabi. Even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Diba? Maliwanag mga tol. Oh. Pero hindi lang naman yan ang kinakaharap na kontrobersiya nitong si Rodante Marcoleta eh. Alam po ninyo, itong si Senador Rodante Marcoleta, talagang ang kulay po nito Duterte, no? Sana hindi siya makalimutan ng mga Pilipinong nawalan ng hanap buhay dahil isa siya sa mga naging instrumento para mawala po ang prangkisa ng hindi na ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN kung saan mahigit sa 10,000 Pilipino ang nawalan po ng hanap buhay noong mga panahong iyon. Pero ngayon, ito pong si Marcoleta, dapat nga po ang COMELEC dito nagpapaliwanag eh, no? Kasi hanggang sa ngayon wala pa po silang aksyon. Ano po yung tinutukoy natin na walang aksyon ang COMELEC? Ito po kasi si Marcoleta, magkaiba po yung kanyang deklarasyon. Mayroon pong kaunting o malaking discrepancy. Ang tinutukoy po natin yung kanyang statement of assets, liabilities, and net worth at saka yung statements of contributions and expenditures, no? Ang sitwasyon kasi mga tol, itong si Marcoleta, yung sose niya mahigit sa 100 million pesos ang nagasta niya nung nakaraang halalan. Sabi niya sa kanyang sariling pera galing. Hindi po sa akin ang galing ito, kay Marcoleta mismo 'yon, no? Tapos yung kanyang statements of assets, liabilities, and net worth or SALN mahigit sa 50 million lamang. Paanong mangyayari na gagastos ka ng mahigit sa 100 million pesos na sarili mong pera kung ang yaman mo lamang ay mahigit sa 50 million pesos? Kaya meron pong vlog diyan, ito pong si Attorney Carlo Ibanez, tungkol po, ano na ang nangyari sa COMELEC case ni Marcoleta? Pakinggan po ninyo mga tol. Ano nga ang nangyari sa COMELEC case ni Marcoleta? Kung matatandaan ninyo, binigyan ng show cause order si Marcoleta ng COMELEC noong bandang November 2025. Kailangan niya i-explain kung bakit zero ang dineclare niyang campaign contributions sa kanyang sose. Pero siya mismo ang umamin na kasinungalingan ito. Sa isang interview, sinabi niya na tumanggap siya ng contributions mula sa supporters niya. Hindi lang daw niya sinama sa sose dahil ayaw ng donors niya na mailabas ang mga pangalan nila. Dagdag pa dito, sa sose niya, dineclare niya na mahigit 100 million ang ginastos niya sa kumpanya. Pero pag tinignan mo ang kanyang salin, ang net worth niya ay nasa around 52 million lang.
Noong November 24, binigyan siya ng COMELEC ng show cause order. Binigyan siya ng 10 days para mag-submit ng written explanation. Kung bibilangin mo, dapat December 4 pa lang, may sagot na siya. Hanggang ngayon, mahigit 2 buwan na ang lumilipas, pero wala pa rin balita kung nakapag-submit ba siya o hindi. Yes, possible na nag-request siya ng extension. Nangyayari naman talaga yan. Kaso lang, kahit ano sigurong gawin nating paliwanag, katulad din ng pagpapaliwanag ni Atty. Ibanez, pag tanga talaga ng mga Duterte supporter, wala na tayong magagawa. Ano? Kasi tanga nga. Katulad po ng mga nanonood dito ng mga tangang Duterte supporters. Ang tatangan nyo talaga eh. No? Pero sana wag nyo na kaming idamay sa katangahan ninyo. Hindi po kayo welcome dito sa channel ni Top 1. Ayaw ko po ng kausap na tanga. Pero kadalasan, kung ano ang original period, yan din ang extension. Kung 10 days, 10 days na dagdag ang pwedeng ibigay sa kanya. Sabihin na natin na sobrang generous ng COMELEC at ginawang 20 or kahit 30 days pa ang extension, lampas-lampas pa rin. Kaya marami nagtatanong kung nasa na ang explanation na yan. Nasubmit na ba sa COMELEC o hanggang ngayon, wala pa din. The public has the right to know. Di ba? Ano na ang nangyari sa COMELEC case? The public has the right to know. Oh, yun ang masakit na katotohanan dyan. Tapos, meron din po siyang vlog, syempre, kay Cheese Escudero. Ano naman ang nangyari na kay Cheese Escudero? Pero nabanggit ko na rin pala kanina, kaya wag na po natin ulitin. No, yan ang ilan sa mga senador na talagang sa ngayon umaani po ng kontrobersiya na nabibilang po sa Duterte-leaning senators. Ulitin natin, sino-sino na yung mga nabanggit natin? Bongo, De La Rosa, Escudero, Villanueva, Estrada, si Padilla, si Marcoleta. O may natitira pang dalawa. Sino yung natitira pang dalawa na kasalukuyan nasa minority? O hindi mawawala dyan, syempre, ito pong si Senator Amy Marcos. No? Si Senator Amy Marcos, wala namang formal na reklamo po sa kanya. Sa ngayon, wala pong formal na reklamo sa kanya. Pero, ang hindi maganda dito kay Senator Amy Marcos, kulay Duterte talaga ito. Kahit sarili nitong kapatid, sisirain po nito para lamang po sa kanyang pangarap na marahil maupo bilang presidente si Sara Duterte o kaya makabalik sa posisyon ng mga Duterte o kaya naman siya mismo maging pangulo sa hinaharap. Kaya sa harapan mismo ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo noong November 16, 2025, no? Diyan po sa Quirino Grandstand. Aba, akalain mo itong si Senator Amy Marcos, inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit daw po ng illegal na droga. No, kasama pa yung kanyang may bahay na si Atty. Lisa Marcos. Kakaiba, 'di ba? Para bang sa lahat ng pagkakataon kasama niya yung kanyang kapatid. Pero kung titingnan po ninyo, sino bang merong kontrobersiya talaga? Si Senator Amy Marcos, bagamat hindi sa ngayon, kung hindi sa nakalipas na panahon. 'Di ba pinagbibintangan nga po 'yan? Ayon po sa mga ulat, siya daw po ang nasa likod sa di umano'y pagkakapatay doon po sa isang personalidad. Pero hindi na po natin hahalungkatin ang bagay na 'yan, ano? Kasi nakaraan naman na 'yon. Pero hindi mawawala 'yon sa pagkatao nitong si Senator Amy Marcos. Plus yung kasalukuyan pang ginagawa niya sa ating Pangulo na halos sirain po ito sa harapan po ng publiko na ang tanging basihan niya lamang ay yung kanyang sinasabing nalalaman daw po. Pero saan ba tayo maniniwala mga tol? No? Saan ba tayo maniniwala? Doon po sa scientificong pagkakataon o sa isang kismosa na katulad po ni Senator Amy Marcos. Ako'y maniniwala sa scientific approach. Kasi noong November 2021, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsagawa. Multitasking ako mga tol. Ang daming mga tatanga-tangang Duterte supporters na nanonood sa atin ngayon. 1,000 plus combined from our channels Kaya habang ako po yung nagsasalita dito, dinidelete ko po yung mga tangang Duterte supporters. Kasi naaawa po ako sa kanila. High blood na sa akin. Hindi nyo naman ako kayang pikunin dito, mga tanga. Kahit pagmumurahin nyo ako dyan, hindi nyo ako kayang pikunin. Kaya I suggest, wag na kayong manood sa akin kasi
ini-stress nyo lamang yung mga sarili ninyo, maliban na lamang kung mga bayarang kayong hampas lupa, no? Kasi ang tawag ko sa mga trolls, mga bayarang hampas lupa. Biruin mo, magpapabayad sa halagang ganito. Ang pagkakaalam ko, parang 500 to 1,000 pesos yata ang binabayad sa mga ito daily para lamang mag-comment sa mga comment sections ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno. 'Di ba? Kaya mga hampas lupang patay gutom ang mga ito. Itong mga trolls na mga tatanga-tangang Duterte supporters, hindi na kayo naawa sa inyong mga sarili. Stress na kayo sa pakikinig sa akin. Balik tayo kay Senator Amy Marcos, mga tol. Ayun nga, 'di ba? Ang dami niyang akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kanino ba tayo dapat maniwala? Siyempre sa science. Ano po yung nangyari noong November 2021? Nagpa-drug test po si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po sa isang ordinaryong ospital, kung hindi pinakakilalang ospital dito po sa Pilipinas, ang St. Luke's. O di ba ano ang sinabi ng St. Luke's? Wag po kayong manonood sa tanga. Kasi pag nanood po kayo sa tanga, ang laking katangahan po niyan, mga tanga. Ang tatanga nyo talaga mga Duterte supporters eh. Huwag kayong manonood sa tanga. Nood pa kayo ng nood sa tanga. Anak ng teteng na yan. Oh. Ano ang sinabi po ng St. Luke's? Ang sabi po ng St. Luke's, ayon po doon sa kanilang resulta ng drug test kay Pangulong Bongbong Marcos, ay negative po ito sa paggamit ng illegal na droga. O di ba? Kaso lang, syempre kahit anong paliwanag po natin dahil sa mga hampas lupang tangang Duterte supporters na ito, na mga bayarang trolls, hindi ako nalalait ng kapwa ko mahirap Ang sinasabi ko lamang, kapag ka mga tatanga-tangang Duterte supporters na panay comment sa ating live, mga hampas lupang bayarang trolls po yan. Hindi ako naniniwala na yan po ay kusang loob lamang nila na pumunta dito para po manood, kung hindi sila po ay nandito dahil mga bayaran sila ng mga hampas lupang tanga na mga Duterte supporter. Pikon na pikon sila ngayon, mga tol. Pikon na pikon, anak ng tetin na yan. Kahit anong gawin ninyo, wala kayong magagawa kasi mga tanga kayo eh. Ganun lang naman kasimple yun, mga tol. Di ba? Palibasa, mga tanga tong mga Duterte supporters na ito, pikon na sa akin. Hindi nyo ako mapipikon dito. Programa ko to. Unang-una, kung gaano kayo katanga, nood kayo ng nood sa akin. Sa bawat panonood ninyo, binabayaran ako ng Facebook at ng YouTube. Kung hindi ba naman kayo mga sandamakmak na mga tanga. Ang dami nila, no? Talaga nga naman, ngayon, sabi nyo, tanga ako. Huwag kayong manonood sa tanga. Kasi pag nanonood kayo sa tanga, wala mangyayari dahil nga tanga kayo. Sa bagay, tanga nga wala tayong magagawa doon. Ngayon, balik na tayo. Sino pa? Meron pa akong isang nakalimutang Duterte senator Ito na, ang pinakahuli, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, ito po yung senador na mambubudol, no? Bakit po mambubudol? Nangako po ito ng halagang 10,000 pesos para sa bawat pamilyang Pilipino kapag siya daw po ay mananalo. Pero ano ginawa niya? Wala. May isang attempt o kung anuman na pwede niyang gawin para maisakatuparan yung kanyang pangako, hindi nangyayari. Kinalimutan niya na yung kanyang pangako na 10,000 piso para sa mga kababayan po nating pamilya pong Pilipino. Di ba? Yung iba nga diyan, mga Duterte supporter pa umaasa doon tapos nakalimutan na. Tapos hindi rin ako naniniwala, mga tol, na itong mga katulad ni Alan Peter Cayetano na naging, kasi ang bintang nila, di ba? Sabi nila kay former Speaker Martin Romualdez, speaker ka dapat alam mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Dapat may kasalanan ka rin. Kung ganun ang logic ng mga tatanga-tangang Duterte supporters na ito, dapat sisihin din nila si Speaker Alan Cayetano noon, no? Kasi hindi naman maikakaila na ang dami pong mga ghost flood control projects or ghost projects sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon naglalabasan na. In fact, ang mga diskaya nga inamin Di ba? Sabi nila, nagsimula silang sumibol. Yung pagyaman po nila ay panahon po ng Duterte. Mga diskaya mismo nagsabi niyan, di ba? Hindi naman po tayo.
Kaya doon pa lang makikita ninyo na sa panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte, talagang nagtamasa na itong mga diskaya ng mga proyekto sa gobyerno. At sino ang isa sa mga speaker ng mga panahong iyon? Si Alan Peter Cayetano. Kaya kung ang logic ninyo may kasalanan si former Speaker Martin Romualdez, dapat sisihin nyo rin si Alan Peter Cayetano. Di ba mga tanga? Ganun ang logic eh. Paano mga tol? Pikon na pikon yung mga tatanga-tangang Duterte supporter sa atin, no? Oy, mga tanga, mananatili po kayong tanga pero wag nyo nang isama ang kapwa po ninyo Pilipino. Sapagkat ang tanga, wala na pong paggaling yan. Manatili na lamang kayong tanga, hindi kayo welcome dito sa channel ko sapagkat mga tanga kayo. Ang mga manonood dito kay Top 1 ay Top 1 mag-isip, mga matatalino at hindi mga tangang katulad ninyo. Bye-bye mga tol! Lagi po natin. Pero merong isang manonood dito na Duterte supporter na hindi tanga. Si Rolando Guerrero. Hindi tanga yon, ano? Kasi makatwira naman yun sa kanyang mga sinasabi. Never yun nag-ad hominem eh. Pero kayong mga tatanga-tangang Duterte supporter na walang alam kung hindi ad hominem, mga tanga talaga kayo. Mga hampas lupang patay gutom kasi umaasa kayo sa bayad sa inyo bilang trolls. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.